manna. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Nung maliit po ako, when we have family outings or long trips as a family, ang nanay ko usually would bring something very simple. Yung sobrang pandasal sa almusal o sandwich na may peanut butter or konting butter, tinapay at mga kakanin, mga nilagang saging, nilagang kamute, nilagang mais, very healthy also. And nothing fancy. No? Usually malamig na tubig. And then when we are traveling, usually the old would say, "Oy, labas muna natin yung ating pantawid gutom." In Kapampangan, it's another thing pakamate dano, para mamatay yung gutom, pampatay gutom. Pero mas maganda yung Tagalog. Pagtawid gutom. It is an old expression that is that brings provisions along the long trips. Lalo na noon, mabagal yung mga biyahe, hindi mabilis yung mga highway. Pantawid is also the experience of the Israelites, and they call it manna. This is the food they ate while they were in the desert. That desert is an experience of a long travel from their slavery in Egypt towards their freedom in the promised land. The food that they ate, isang pantawid ng gutom sa lupang pangako. Malaking milagro para sa kanila ang magkaroon ng pagkain sa disyerto. The biggest challenge is crossing the desert that you do not run out provisions of food and water. Kung napansin niyo po yung ating misa, yung ginagamit nating tinapay is the same formulation of the manna. Yung tinapay na walang lebadura. Di ba kung marunong po kayo ng baking, yung nakakaintindi sa baking, when you put leaven in the bread, yung pampaalsa, it takes time. Parang overnight, it will take some time for it to rise. And if you are traveling in the desert, you don't have that luxury. Na hintayin mo munang mag-alsa yung tinapay bago nyo mailuto at makanin. Simpleng-simple lang. Our host is an example of unleavened bread. And this experience is the simplicity of life, because we know hindi naman mahalaga yung pagkain natin along the way, but we are going to the promised land. We are going to an important destination, and we cannot waste our time. We cannot wait because the Egyptians are catching over us. We have to move and we have to flee. Yung mga nasa disyerto naman po, another example of this is what they call oasis. Oasis in the desert is some kind of a small patch of fertile ground. It is green in the middle of the desert region. Usually it's half a spring. Kaya may konting halaman dyan, may konting greens. Kasi may tubig doon. Kaya nga, when they take refuge and relief and a pleasant change of the middle of a hot, long journey, that oasis would save them from dying in the dry and arid desert. That oasis is just a short stop. Just a stop for you to rest, to get your water, and then move on. Because you are not meant to stay in that small place, because you have something more important to do, a more important purpose and destination. Our lifetime is a lifelong crossing, a journey from slavery of sin towards the freedom of promised land. Even if you know yung matatanda, alam niyo po yung salitang viaticum. Viaticum is the Latin term for
the bread along the way. Via is the way. Tikum is that provision along the way. Kaya nga po, pag namamatay ang isang Kristiyano, usually ang request nila, they will receive communion before they die. Because that communion is their viaticum, their provision in their journey to heaven. Pabaon para makatawid papuntang langit. Pabakal bang misadsad. Binabagtas natin ang buhay dito upang tayo ay makapunta sa langit. Even in our prayer, Our Father, which we pray every day in our Mass, and when you pray the Rosary, you pray it 5 times. We always say, give us this day, not our bread for a lifetime, not our bread for 1 month or 1 week. Give us this day our daily bread. Ito po ang ating pinagdiriwang. Kaya nga, ang mahirap na tao, inahanap lang nila yung pantawid gutom. Yung nagugutom sila ngayon, sana maibsan ang gutom ng sikmura nila. I think when we help and we share, and what we witness in this reality we call community pantry, it realizes the pantawid gutom of our gospel today. We do not intend to satisfy the people for a lifetime or for a long time. Though for me, yesterday in my reflection, I'm already thinking of sustainability, of real change in the long term, substantial social change. But maybe for the poor, they're concerned, pantawid gutom muna. And this is my prayer for us, as we are also fed physically in our daily labors, in the help that we give to others. Let us also always pray that even in our online masses, that we receive Jesus spiritually as a bread of life. That Jesus in that table that we celebrate every day would feed us always, would always lead us, pantawid sa ating araw-araw na gutom in His life with us. Huwag tumawid mag-isa. You will always journey together. Like when you journey in a desert, it's very difficult to survive alone. Let us journey as a family, as a community, as friends, as a church of God. The journey is a long travel. Let us keep the essentials. Let us make our life lighter. Huwag na nating bitbitin ang mga pabigat sa kalooban natin at isip. Maging magaan sana ang ating kalooban, maging magaan sana ang ating isip, upang sa ating paglalakbay, magiging magaan at makakarating tayo sa ating pinaroroonan ng kalayaan ng Diyos ng ating buhay sa langit. God kept His promise to see us through. Itatawid na tayo. Minsan po, mayroong isang bata, lumilipat po sila sa matas na ilog. Yung ilog na yon, matas po yung tubig. And usually, hindi lang matas yung tubig, malakas po yung current. Yung daloy ng tubig, malakas. And usually, the father goes through that. Pero yung tatay niya, malaking tao, more than 6-footer, at malaki siyang lalaki, malakas. He just goes through it, no? hanggang dito sa level ng kanyang katawan, and his breast, his chest, ang gapudan, at nakakalipat po siya. Minsan kasama niyang kanyang anak, malit lang kanyang anak. Sabi ng kanyang tatay, anak, lilipat tayo sa ilog. Kailangan humawak ka sa akin. Humawak ka maigpit. Lilipat tayo. And then sabi nitong bata, hindi tatay, ikaw yung humawak sa akin. Sabi ng tatay, humawak ka lang sa akin, walang problema. Humawak ka. Malakas yung daloy ng tubig. Hold on to me. And then the son is quite makulit. Hindi, ikaw po yung hawak sa akin. Sabi ng tatay, anong ba yung diferensya kung ako yung hahawak o ikaw yung hahawak? Sabi ng anak, kasi po yung kamay ko malilit lang. Kasi po yung kamay ko mahina lang. Kung ako po yung hahawak sa'yo, baka masama ko sa daloy ng malakas na tubig, tatay. Pero kung ikaw po yung hawak sa akin,
Alam ko sa laki ng kamay mo, sa lakas ng katawan mo, at sa tindi ng pagmamahal mo sa akin, you will never let me go. Sa ating pagtawid sa ating buhay, kung tayo lang ang dinidepende nating sarili nating lakas, mahina po tayo. Kung minsan we almost let go in spite of our best effort. There are times we are not strong enough on our own, or our strength would not make us through that passing over. Let the grace of God's hand not only nourish us, feed us, but also hold on us. Will never let go. May God bless us all. May God bless us all sa ating pagtawid. May God bless us always, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.